natin na isabatas yung medical allowance para sa mga government employees. So this year lang yun nilagdaan at naging batas, no, ng dito sa government natin na meron na pong medical allowance yung mga government employees. At kami makakatulong sa inyo, no, sa inyong opisina. So Kaiser po is a duly accredited company, healthcare company under the Department of Health, and likewise registered din tayo sa Insurance Commission, no, and Securities Exchange Commission. So hindi po biro, no, ang pagkakaroon ng healthcare company because well regulated, stricto po yung regulation, and every year po yung financial audits niyan ng mga healthcare at insurance company para makita talaga ng good standing yung company. So si Kaiser has an authorized capital stock of 160 million as a healthcare company. And hindi basta-basta yung ating medical director and president sa Kaiser because ang ating medical director is also a doctor, si Dr. Lea Uyolo, who is an active officer of FAMOC or Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. So ibig sabihin, no, sa organization ng mga healthcare companies, officer po si Doc Lea po doon. Okay? So sino ba si Kaiser? Si Kaiser yung first name in the healthcare. Again, si Kaiser po, isa sa healthcare dito sa Pilipinas na nadi-deliver or nakakapag-provide, no, sa mga Pilipino when it comes to their healthcare needs. We value on the Filipino characteristic, the strong and close-knit family ties. So this has moved our company to create accessible and reliable healthcare products designed to each and for the Filipino family. So kahit ano po 'yan, kaya po naming pagsilbihan, no, kung ano yung mga pangangailangan when it comes to healthcare. Inspired by our tagline, your first name in healthcare, Kaiser International Health Group upholds its position as the top-tier HMO provider, no, giving exceptional health coverage and compassionate medical care. Okay, so gaano na ba kalaki yung Kaiser ngayon? Our network of providers has more than 12,000 accredited doctors, no? And still growing. No? So hospitals din natin are more than 2,000 hospitals and still growing. And aside sa mga accredited hospital and clinics, meron tayong mga sarili nating medical centers. So 9 clinics and still growing. And isa sa shinare sa amin ni Ma'am Rose, no, nag-usap sila ni Sir Joen, upcoming na po, no, ang Kaiser Medical Center sa Davao, may nakita ng pwesto. So, kumpleto na po sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, kung gusto ninyo na sa lugar ninyo is merong private hospital dyan or merong doctor dyan na gusto nyo ipa-accredit sa Kaiser, no? So, pwede po tayo magbigay ng requirement, no, para maging accredited yung hospital sa probinsya ninyo. Para kasama na siya sa accredited sa Kaiser. Pati yung doktor. Okay? Our network of providers, of course, since hindi naman po natutulog ang sakit at emergency, so we offer it 24/7. No? We have call centers, we also have customer care center, no? And of course, the liaison officer, yung mag-aasikaso sa ating mga client. Okay? So, no, ito po yung ating mga major hospital. So ito po yung mga mamahaling hospital dito sa bansa natin. And lahat po sila na nandito is accredited po si Kaiser. So kung kailangan yung ilipat at dalhin sa mga major hospital para mas maganda yung facility at kumpleto, no? So pwede niyo pong magamit yung health card ninyo. Of course, sa St. Luke's, the Medical City, Makati Med, okay, Manila Doctors, ayan. So marami kasi, hindi ba, pumupunta ng Manila para magpagamot. And then meron din tayo sa Cebu at saka sa mga malalaking hospital sa Davao. Ayan, so Luzon, Visayas, Mindanao po na malalaking hospital. Okay? So meron pa tayong listahan dyan. Kasi major hospitals lang po to. Pero meron pa tayong listahan ng 2,000 hospital doon sa website ng Kaiser. So sino lang po ang pwedeng mag-offer nito? No? Ang pwede lang po mag-offer ng Kaiser, naka-exclusive lang po siya sa mga IMG members. Again, ang pwede lang mag-offer ng mga Kaiser products, exclusive lang po sa IMG member. So maganda po, no, maging member tayo ng IMG kasi pwede po nating ma-share yung kagandahan ni Kaiser. Okay, so ngayon,
sinong pwedeng makakuha ng National Healthcare Shield? Who are the eligible people? So ito, take note ha, ito yung pwede nyong offeran, bigyan ng proposal letter, kausapin. Okay? All government personnel employed within the national government agencies, no, yung mga government agency including yung mga nasa state universities at mga state colleges. So yung mga government-owned na universities at college. So ako ginawa ko no, nag-research ako sa ChatGPT kung ano yung mga national government agency. So nakita ko lahat mga listahan at nakita ko kung ano yung mga listahan sa lugar na malapit sa akin. So try niyong gawin para makita niyo kung ano yung mga malalapit na government agencies na pwede niyong bigyan ng letter, yung mga state, college at university sa lugar ninyo, at mga government-owned and controlled corporation. Okay? So isang question mo lang yan sa ChatGPT, nakalista agad yan sila. Para may idea kayo kung kanino kayo magpunta at magbigay, no? Kasi kung meron naman silang nakuhang HMO, still pwede pa rin tayo magbigay ng proposal letter for financial seminar. Tama ba, Ma'am Michelle? No? At saka next year, pwede pa din silang kumuha ng Kaiser kung gusto nilang mag-renew at nagustuhan nila yung Kaiser, no? Based sa iyong presentation. So yun yung kagandahan dyan. Dapat alam mo lang kung ano yung mga opisina na pupuntahan mo ngayon. So kasi may idea ka na, may listahan ka na ng mga malapit sa lugar ninyo. Kasi ang goal talaga natin dito, ikaw ang makadominate sa lugar mo. Okay? Yun yung goal natin. Example, ikaw taga Bicol. Dapat ikaw ang makakuha dyan sa Bicol. Taga Bulacan ka, dapat ikaw yung makahawak ng Bulacan. Davao, dapat ako yung may hawak ng Davao. So, yun talaga yung sabi ni Sir Brandon. No, bago ka pumunta sa mga iba't ibang lugar, make sure na nauna mong shiran yung lugar mo. Okay, klaro po ba? So baka kasi yung lugar mo hanggang ngayon naghihintayan pa yan sila ano yung magandang healthcare or naghihintay pa sa budget. So hanggang ngayon, open pa sila sa presentation. Okay, habang hindi pa po na re-release ang budget sa kanila. So at least nakapag-present ka na at nakausap mo na yung head, no? Or kung sino man yung mga board of directors or decision maker doon, no? Na-close mo na sila na Kaiser yung kukunin nila pag may budget na. At nakakuha ka na ng franchise form sa Kaiser para ikaw na po yung may hawak doon. Okay? Habang hindi pa nire-release yung budget. Klaro? So, who are eligible? Group. So group application po ito ha, hindi po to isa-isa na may isa lang gustong kumuha. No. This is a group application or applicant and must have an authorized or designated signatory representing their respective government institution, office, agency, or department. Okay, klaro po? So dapat by group po ito. So kaya wala siyang minimum. There will be no minimum number of members. Kahit 10 lang yan sila, kahit 5 lang yan sila basta isang department sila required for enrollment. However, the entire agency or department must participate. Yun nga po, no? If they choose to enroll to avoid anti-selection. So yun po yung ina-avoid natin, yung anti-selection. So kaya dapat sila lahat, no? Hindi lang yung ang kukuha lang is yung may mga sakit lang, tapos yung the rest, i-encash nila yung pera na 7,000, hindi pwede. Okay? All applications will be subject to underwriting by Kaiser, guidelines, and approval. Alright. So, eligible. Sino pwedeng kumuha nito? So, of course, the eligibility for principal members for the government employees under the LGU, government agency, institution, cooperatives, no, yung mga co-op, no, association, ang pwede pong kumuha niyan are 18 up to 65 years old. Okay, so again po, ulitin ko. Sinong pwedeng kumuha ng health card na to? 18 up to 65 years old. Okay? Now, eligibility for dependent, no, yung mga family member nila na i-under nila sa kanila. So, dependent must be coordinated for the approval of the president and medical director, no, si Doc Lea, by providing the age demographics. So, sino po ba yung mga dependent na pwede mong ilagay? So pag married yung principal,
yung legal spouse niya, at least 18 to 65 years old, at saka yung anak niya, mga anak niya. Okay? Klaro po? So, and at the same time, pag single naman, yung principal member, pwede niyang ilagay na dependent yung kanyang parents or kapatid. 1 to 21 years old na mga kapatid. Okay? Ayan. Now, ano yung mga services na pwede nilang i-avail sa National Healthcare? So sa National Healthcare po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So 6 po na services ang pwedeng i-avail ng bawat member. So meron po siyang preventive care services, dental care, inpatient care, outpatient care, emergency care, at ito yung bonus ngayon, no? May financial care pa pong ibibigay si Kaiser. So mamaya isa-isahin po natin 'yan. Unahin natin tong preventive healthcare, no, na pwedeng i-avail ng member. So ano po ba yung preventive healthcare? Yun yung mga consultation on different medical doctor specializations or mga ibang specialties ng mga doktor. So pwede silang magpa-check up, patient history taking upon consultation, periodic monitoring of the health problems, health education and counseling on the diet and exercise. So kumbaga, yun yung mga ginagawa nating check-up or consultation sa mga doktor or specialista. Okay? And meron din tayong active vaccine na pwede nilang i-avail and treatment for anti-tetanus and animal bites. Pag nakagat ng aso, pusa, or kalmot, which is 10,000 pesos per member per year yung budget dyan. Okay? Health habits and family planning is also covered sa preventive healthcare. Aside from that, no, meron din tayong APE, annual physical exam para sa mga principal member only. So yung APE po, ang pwede lang po mag-avail niyan are the principal card holder. So wala pong APE yung mga dependents. Okay? So ano yung APE, Sir Dave? Ito po yung CBC, complete blood count, no, yung test ng dugo natin, urinalysis, fecalysis, X-ray, ECG, no, yung sa puso natin, at pap smear sa mga babae. So yan. Dito naman tayo sa inpatient care. Ano po ba yung inpatient care? Ito po yung magpapa-admit ka, no? So magi-stay ka sa hospital. So kasama po diyan yung room and board, no? So up to semi-private room lang po, no? Yung covered, no? 800 pesos per day. And then operating room and recovery room subject to the maximum benefit limit, which is 75,000, no? Administered medicine subject to maximum benefit limit, X-ray laboratory exam, MBL, professional fee, no? According to the Kaiser rate for the attending physicians, surgeons, and anesthesiologists, subject to the maximum benefit limit. Okay? Kung magkano yung limit ng plan. All right? So, kasama na din po yung medicines for the inpatient availment, no? Yung ginamit ng mga medicine habang naka-admit, intravenous fluids and transfusion of fresh whole blood, and of course, yung mga hospital services na inavail ng member like ICU. So kung na-ICU yung member, nagpa-dialysis, chemotherapy, radiotherapy, covered na din po ng Kaiser yun. Okay? So, subject to the maximum benefit limit ng card. Okay? And again guys, no, meron din siyang mga medical procedures like laparoscopic surgery, which is 50,000 per member per year. Lithotripsy, 50,000 per member per year, no? So nandyan po yan siya lahat nakalagay. Yung mga myelogram, angiography, yun yung 5,000 yung limit nila per year. Yung 2D echo with Doppler, electromyography, ayan. So aside from that, meron pa tayong mga other medical procedures. Tignan niyo po dito, no? Subject for 5,000 limit. So yung mga mammography, plasma, urinalysis consult, plasma aldosterone, okay? Endoscopy. Yan. So hindi ko na isa-isahin kasi medyo mahahaba tayo, but this is the limit for those procedures. And aside from that, meron pa tayo, no?
other medical procedures na ginagawa po sa hospital, pati yung mga congenital illness, no? Yung mga inborn na may mga ganyang sakit, yung mga dog bites, anti-tetanus na yan, may mga limit na nandyan. Okay? Treadmill stress test, no? Uso to sa mga seaman, yan, pending sa medical. Meron na po tayong budget dyan. Physical therapy, and, no? Ito ha, makinig kayo sa mga buntis. Ito na, nagtatanong, sir, covered ba yung, ano bang covered pag buntis? Ang covered po sa buntis, pag when it comes to Kaiser, is yung kanyang pre- at postnatal care, which is once a month only ang kinakover. Okay? So yan yung covered sa pagbubuntis kasi hindi sakit yung buntis. Okay? Pero kinakovered na ni Kaiser. Dinagdag na ni Kaiser yung prenatal care at postnatal care. Okay? Now, punta tayo sa outpatient benefit or outpatient care. Ayan. So, outpatient care naman, ito naman po yung hindi ka magpapa-admit. Yun lang yung pupunta ka sa mga espesyalista. 'Di ba? Like consultation, check-up, referral sa specialist, yung mas nakakaalam talaga sa sakit mo, mga laboratory na kailangan mo, x-ray, diagnostic exam, treatment of minor injury, surgery, at saka itong ear, nose, eyes, and throat treatment. Ayan, no, na-try ko na yan. So, yan, covered yan siya ng outpatient care. So, sakit yung ano mo, nagka-ear infection ka, yan. And punta tayo sa emergency care naman, no? Ano yung mga covered sa emergency care? Okay? Ayan, by the way guys, no, remember po natin sa outpatient care, except prescribed medicine. Okay? So thank you Ma'am Michelle for pointing that. Kasi medyo nalimutan ko 'yan, no? Except prescribed medicine. Example, nagpakonsulta ka. 'Di ba? Nagpakonsulta ka sa espesyalista, nagpa-check up ka ba? Libre man yung check up mo doon. And may binigay na medisina, ito yung bilhin mo Dave sa butika. Tapos yung pinabili na mga medisina sa iyo, hindi na po yung covered ng Kaiser, no? So, yun na yun. Hindi na siya ika-cover ng Kaiser. Okay? So, meron din siyang exception. Klaro po ba yun? No? Huwag niyong i-promise yun. Baka kayo yung bibili ng medisina sa client niyo. No? Kasi sinama mo yan. Okay? So, nakalagay dun yung mga exception. Emergency care. So, the following benefits are covered for member in an emergency case who is in a critical condition. No? So, yun yung mga physician services, medicines utilized during the treatment of immediate relief, no, cast, dressing, ayan, yung mga nilagay sa ano niya, mga sugat, oxygen, no, IV fluids, x-ray, laboratory, ayan. Ito, pag ang pinuntahan mo, no, kasi emergency kailangan mo nang punta ka kaagad ng hospital, tama? Hanap ka kaagad ng pinakamalapit na hospital. Pag ang napuntahan mong hospital is hindi accredited, si Kaiser i-reimburse yung 80% ng total hospital bill, inclusive kasama na doon yung professional fees based on the Kaiser accredited units. So Kaiser shall only pay the said amount 80% when it is verified that the use of Kaiser non-designated provider would entail a delay. Kaya nga, kasi kailangan ng magmadali eh. So, dapat emergency reason talaga. Di ba? Resulting in death, serious disability pag hindi kaagad siya binigyan ng lunas. Okay? So, kaya pag hindi siya emergency, wag niyong dalhin sa hindi accredited. Hanap talaga kayo ng accredited para ito, no, 100%. Pero, pag walang accredited hospital sa area ninyo, ito nakalagay, no? In areas there are no accredited hospital sa lugar ninyo, no? Sa munisipyo or sa city ninyo, members are given the benefit of reimbursement. So 100% ang i-reimburse ng Kaiser, hindi siya 80%. Consume portion and its maximum amount. Okay? Klaro po ba yon? Pag may mga question mamaya, i-ready yung mga question mamaya. Mamaya natin sagutin yung mga tanong. Dental care, no? So wag puro makeup,
dental din pag may time. So, dental care for principal members only. So, ano pa yung for principal? Kanina, yung sabi ko, yung principal lang yung makagamit. 'Di ba? Yung APE at saka yung dental. No, klaro yan ha. Hindi yan siya pwedeng ipagamit sa dependents, yung dental. So consultation, dental examination, dental nutrition, restorative, prosthodontic treatment no sa mga ngipin nyo, simple tooth extraction. Pag sinabing simple tooth extraction, yung mga simple na bunot. So hindi kasama diyan yung wisdom tooth. Okay? So natanong ko na 'yan. Unlimited temporary filling. So yun yung mga temporary filling and annual prophylaxis. So pag sinabi nating mild cases only, ito po yung nagpapa-cleaning ka ng twice a year. So pero ang cleaning mo once a year lang or twice a year or kung kailan mo lang trip magpa-cleaning diyan sa ngipin mo, hindi na po yan mild case kasi marami ng tartar yan. So yan yung sinabi ng dentist sa akin, no? Nung nagtanong ako, bakit hindi kinovered yung kanyang cleaning? Kasi hindi daw siya lagi nagpa-cleaning. So medyo nahirapan yung dentist. Pero tayo kasi may libre tayo, i-avail natin lagi yung magpapa-cleaning sa ating mga ngipin. And then simple tooth adjustment or mga dentures na nakalagay sa ngipin, recementation of the loose crowns, inlays and onlays, and permanent filling up to 2 surfaces only. Okay? Ayan, ito yung the best, no? Kasi hindi lang healthcare ang pwedeng mabigay ng Kaiser, meron din tayong financial care assistance, 'di ba? So saan ka pa diyan? No, meron tayong financial care. Bakit? Kasi kung ang member hindi lang nagkasakit, no? Pumanaw na talaga siya or something happen, ito po yung nangyari. So meron po tayong financial care assistance na 10,000 pesos na ibibigay sa beneficiary. Okay? For the natural death ng member, yung principal member only, at 20,000 pesos ang tulong ng Kaiser pag na-aksidente yung member. Okay? So, di ba? Hindi lang healthcare, may insurance pa kasi merong siyang cash assistance. Okay? So, ayan. Ito, meron pa dito, no? Hindi lang sa pagkamatay. Pag nawalan ka ng dalawang kamay, 10,000. So, dalawang paa, 10,000. Pag isang kamay lang or isang paa, 5,000. Pag isang mata, 5,000. Okay? So, sinong gustong mag-try, no? Para ma-prove natin. Ayan. So, financial care assistance for principal members only. Causes that are covered are not under the exclusions. Shall not have been provoked by the member, no? Hindi yung ikaw yung nagbulag sa sarili mong mata. Shall not have happened while the member is engaging in political rally. Ayan, ano pa yan? Or mga nagrebelde, no? Or yung anything, no, na nangyari sa iyo dahil kasalanan mo. Ayan. So hindi yan siya kina-covered. So dapat hindi natin kasalanan 'yon. So basahin natin yung mga exclusions mamaya. Okay? And then meron tayong mga exclusions din sa financial care assistance, no? Yung uso yung mga bakbakan ng mga NPA at terorista at mga ano pa active yung mga ganyan. So merong mga certain area ng Pilipinas na hindi kasama dun sa financial care assistance kasi medyo risky talaga yung lugar na yun. Okay? So, shall not have occurred in any of the following geographical area. So, sana hindi mangyari dito sa mga area na to. Ang kanyang pagkamatay or something happen doon para makareceive ng financial care assistance. Okay po ba? Ayan. And then, ayun no, PhilHealth. So kaagapay natin si PhilHealth sa ating mga bill na babayaran. Kasi yung PhilHealth ngayon, actually, no, na-try nyo na ba yung PhilHealth ngayon? Parang lumalaki na yung coverage niya. No? So bumabawi sila ngayon kasi parang, ano talaga sila eh. Binulabog talaga sila. So bumabawi sila ngayon. No? So once admitted, you will be advised to use your PhilHealth first. No, kasi lahat naman tayong mga Pilipino is member na tayong lahat ng PhilHealth under the Universal Healthcare Law. So, pag hindi binayaran yung PhilHealth mo, ikaw muna mag-cover nung sa PhilHealth and then
remaining is si Kaiser. Ayan na, dito na tayo sa mga pre-existing condition at saka exclusion. So, klaro ba? No, klaro lang sa inyo yung 6 na services ni Kaiser na maa-avail sa card. So, mamaya no, magtanong ng question. Ayan. So, ano po yung mga pre-existing condition? Ito yung good news. Oh, good news to siya, guys. All pre-existing conditions shall be deemed cover. Sarap naman ito. Ika-cover ka agad yung sakit mo kahit hindi, no? Kakakuha mo pa lang nitong Kaiser na National Healthcare Shield. So, yung long term ba? Tanong ko sa inyo, yung long term ba natin kina-covered ka agad, no? So kahit yung short term natin, no, after 1 year pa yun pag nag-renew ka. Pero itong National Healthcare Shield, mahal na mahal talaga ni Kaiser yung nasa gobyerno. Covered ka agad. Those illnesses or injuries or any other adverse medical condition present prior to or within the first 12 months from the effectivity date, covered na yan. So kahit kakakuha mo pa lang, no? The member was aware or should reasonably have been aware of the signs and symptoms of such illness, injury, or medical condition. The pathogenesis or onset of such illness, injury, advertisement has started during the contestability period of membership. Okay? So may nagtanong, sir, ano po yung mga pre-existing condition? Basa, picture. Ito po yung mga pre-existing illness ng tao. No, yung may mga tao na high blood na, hypertensive, no? Ayan. Malabo na yung mata, may glaucoma, katarata, ano pa ba yan? May TB na, minamigraine, may arthritis na siya, 'di ba? So, hemorrhoids, ano ba yun, no? So, prostate disorder, nahirapan ng umihi, no? Ito mga sakit ng mga nagkakaedad na, 'di ba? Ovarian cyst, no? So, basahin nyo lang yan dyan. Yan pa. Na-stroke na siya dati. Yan yung mga dreaded diseases. Cardiovascular disease sa puso. Diabetic na siya. Ayan. No? Ang chronic kidney disease. Ito, uso to ngayon. No? May sakit sa kidney. Covered na yan. Ito pa. No? So, yung mga any collagen disease. No? Cancer, leukemia. Ano pa to dito? 'Di ba? Conditions that may require dialysis, chronic pain syndrome. So basta pag sinabing pre-existing, yung mga lahat ng mga sakit na, lahat na 'yan, kina-covered na. Okay? So lahat ng mga sakit. Any illness other than the above which would require intensive care unit confinement. Klaro? So ito na. Ano naman yung hindi kasama sa babayaran ng card mo? No? So, ang hindi makakasama at yung limitation ng card mo, 'di ba? Is yung mga services, no, na inavail mo dun sa hospital. Like example, gusto mo, no, kumuha ka ng other services like extra na electric fan, may bayad 'yun, 'di ba? Gusto mo yung TV mo, may Netflix, 'di ba? Gusto mo mas masarap yung food mo, steak yung in-order mo, yung extra bed kasi gusto mo marami kayo sa loob. Ayan. So all other items not directly related to the medical condition of the patient. Klaro? And the cost of hospitalization, medicines, medical services, and other expensive incurred as a result of member's decision. So decision na yun ng member. Voluntarily na gusto na niya. Hindi na siya kasama sa sinuggest na kailangan ng hospital. Okay? Prescribed by the attending Kaiser provider. Okay? So without Kaiser written report. Hospitalization and treatment. Ito, no? Makinig. Hindi kasama yung hospitalization and treatment outside the Philippines is not covered. So kung magpa-hospital ka sa labas, kasi lumabas ka ng ibang bansa, hindi siya covered ng HMO mo sa Pilipinas. That's the reason why, guys, bumibili tayo ng no? Travel insurance. Kasi yung mga travel insurance natin, may hospitalization yun sa abroad. Okay? So na-prove na namin 'yan, no? Nung nagkasakit nagpa-admit sa Erwin sa Singapore, meron siyang travel insurance. So 'yun.
prescribe medicines of an outpatient basis. So ito yung sabi ko na magpakonsulta ka, binigyan ka ng mga bibilhin na mga gamot, no? Second opinion, no? Mga second opinion, hindi na 'yan. Sa'yo na 'yan, covered na 'yan. No, ikaw na magka-covered niyan. And cost of treatment incurred in a non-accredited provider, 'di ba? Developmental disorder, no? So like mga sleeping and eating disorder, walang ka ng ganang pagkain. And yun, ito makinig, yung mga dermatological care for aesthetic purpose, no? So hindi ka masyadong kampante ba or ano diyan, satisfied sa ilong mo, gusto mo magpatangos ng ilong, ikaw na bahala diyan. Hindi naman yan siya sakit. Gusto mong babaguhin yung muka mo, so tanggalin mo yung mga keloid sa balat mo or kung ano man yung mga sobra-sobrang mga skin tags diyan or mga tanggal mo yung mga acne sa mukha mo, scars. Ayan. Ano na yan eh? Dermatology na yan eh. Klaro po ba? Psoriasis, vitiligo, no? Ayan. Ayan. Corrective eye surgery. So, hindi din covered yung mga LASIK surgery, no? Yung magpapalisik ka ng mata. Ayan. For correction of myopia, hyperopia. Okay? Parkinson's disease, Alzheimer's disease, epilepsy, seizure disorder, and autoimmune neurological disease. Yan, excluded yan sila. And mga open heart surgery or angioplasty. Ayan, so yan, no? Basahin nyo na lang po dito. Hindi po siya kina-covered. Okay? Services to diagnose for reverse infertility, no? Para magkaanak ka. Ayan. Or mga erectile dysfunction, reflexology, yung mga mahilig dyan magpa-acupuncture, hindi po yan siya kasama, no? Magpatusok-tusok ka dyan. And then, physical examination required for employment, hindi po kasama yan. At saka yung mga injury or mga sakit na nag-result dahil nagsali ka ng mga rebellion or mga rally or mga riot or mga other civil disturbances or mga strike sa gobyerno, hindi po siya kasama dyan. Okay? At yung mga sexually transmitted disease, no? So, hindi po kasama yan, no? Yung mga herpes, syphilis, gonorrhea, yan, hindi kasama yan siya. Kaya dapat maging loyal na kayo. Psychiatric at saka psychological illness, no? Hindi na siya kasama. At yung mga addict. So, hindi kasama yung mga use of drugs and addict sa alcohol. Gross negligence. Okay? Maternity care, no? And other condition as a result of pregnancy unless specifically provided. So, ano lang yung kasama sa pagbubuntis? Yung mention ko kanina. So, pre- and postnatal care once a month. Okay? Professional fees sa mga medico-legal officer at saka yung treatment of injuries sustained in a motor vehicle accidente sa motor. Okay? So hindi yun siya kasama, no, yung treatment sa injury dahil na aksidente sa motor, yung dalawang two-wheel motor vehicle. Treatment of alcohol intoxication, no, yan, sobrang lasing, namatay sa kasalasingan. Plastic surgery. Yan, mahilig magpa-plastic surgery, reconstructive surgery, no? Padagdag ka ng didi, pabawas ka ng didi. Hindi nakasama yan ha. Mga cosmetic purposes. Hindi naman kasi itong mga sakit, no? Kontento na tayo kung ano yung binigay sa iyo. Okay? Ayan, corrective appliances, purchase of lease, durable hazardous job, related illness, circumcision, o hindi kasama ang pagpapatuli. Ay, sayang. Hindi ko ma-avail. So, diagnosis of unknown etiology and screening of sexually related illnesses. Okay? Klaro po ba yung ating mga exclusion at mga limitation ng card natin?
no? So, ayan, no? Ba't tayo natawa sa circumcision? Meron bang mag-avail dyan? Magpatuli ulit? Okay, so sa room naman tayo, no? So magkano po ang babayaran ng gobyerno dito sa mga empleyado? Ang budget ng gobyerno dito is 7,000 pesos. Okay? So ito po yung kailangan nating gamitin kasi budget po to ng gobyerno sa mga government employees. So kailangan nila tong gamitin or i-utilize kasi maku-question sila ng COA pag hindi nila to gamitin. Kaya kailangan may mag-provide sa kanila ng healthcare. Kaya kailangan mong pumunta sa mga opisina ng mga gobyerno para may ma-avail sila na healthcare at mag-present ka ng Kaiser sa kanila. Kasi kailangan nilang gamitin yung budget for this year. Okay? Klaro po ba? Kaya dapat puntahan mo na yung mga opisina na sinabi ko kanina. And magkano po yung makukuha nila sa bawat health card nila? 75,000 pesos bawat sakit, bawat member, bawat taon. Yan. Yan yung babalik sa kanilang 7,000. Ito yung pinakamagandang Kaiser product para sa akin. Kasi 7,000 lang siya. Pero grabe, 75,000 pesos ang budget bawat sakit sa bawat member at bawat taon. No, the maximum amount payable per illness per member per year inclusive of the conditions, diagnostic procedure and hospitalization. And yung room is 800 pesos na room. Okay? Ayan. So with access, pwede mo pang ilipat, no, at gamitin sa mga private hospital. St. Luke's, Makati Med, Asian Medical Center, the Medical City Chongwa sa Cebu, Cebu Doctors, no, Davao Doc. Ito na. Sir Dave, ito na yung mga tanong. Paano mag-process, sir? Meron ng gustong kumuha. Sino dito yung meron ng mga prospect? Sinong may mga prospect na sa gobyerno? May mga kilalang empleyado ba? So, sige next year Kaiser na ang kunin namin kasi wala nang minimum number. So, pagpunta ninyo sa inyong mga lugar, pag meron na silang mga nakuhang HMO, don't worry kasi next year babawi si Kaiser. Okay? So, i-ready nyo na ang inyong mga presentation next year kasi ang ganda ng ating mga benefits. At sabi ni Sir Brandon, talo ng Kaiser yung talo ni Kaiser yung mga benefits na binigay ng other companies. Kasi yung sa kanila, malaki. Parang nalulula yung empleyado kasi 150,000 ang promise nila, 350,000, no? Per illness. I mean, per year. Hindi sila per illness, parang long term yung sa kanila, 350,000 pero per year consumable. So, akala nila panalo sila doon. Ay, maliit lang man sa inyo, 75,000. 75,000 nga, pero per illness. Yung kinuha nyo, 350,000 pero per year. Lahat ng sakit na yun. O, dun, ay, kaya maganda pala yung Kaiser. Sige, next year na lang Kaiser kami. Okay, so ayusin nyo talaga pag-discuss at pag-compare ano yung advantage natin at saka yung 6 services na mabibigay ng Kaiser sa kanila. 6 yun siya ha. Yung pinakita ko kanina, 6 services kasama yung financial care doon. Okay? So, pag meron na kayong mga client sa government, no? Mag-download na kayo ng franchise form. Ayan. Ito yung requirement pag meron na tayong client, franchise form. Again, franchise form yung kunin nyo. And then franchise agent guidelines. So basahin mo ano yung trabaho ng ahente. Kasi hindi naman to siya pwedeng hindi ka magtrabaho. Okay? So papakita ko ngayon yung guidelines, no? So again, sir, sabihin ko sa inyo, itong short term, hindi to pareha sa long term na pwede mong kasabihin yung client mo na aralin mo yan, DIY. So sabihin ko sa inyo ha, binasa ko yung scope ng responsibility dito. Ahinting-ahinti ka talaga dito. Okay? Kasi malaki talaga yung commission mo dito.
So hindi pwedeng client mo tapos ayaw mo silang pagsilbihan. Okay? Magsilbi ka ng 1 year sa kanila kasi 1 year yung contract nila sa'yo. 'Di ba, Ma'am Michelle? Hindi rin pwedeng itanong mo dun, direct ka na lang kay Sir Dave. Tapos client mo yun sa short term, tapos Sir Dave, no? So pag mga short term po, hindi pwedeng ipasa sa mga ano yan. Except lang pag pinamatch up mo yung CEO mo para dalawa kayong mag-asikaso sa buong grupo na yon. So yun yung ginagawa nila dito, tig-dalawang ahente, match upan sila. Kasi hindi kaya ng isang ahente yung 500 or 1,000 employees. No, hindi pwede itong ano ha, biglang ilipat sa akin yung responsibilidad kasi nasa iyo lahat ng komisyon na to. Okay? So, kung gusto mong solo mo yan, siguraduhin mo talaga pag agent 1 ka lang, ikaw lang din yung agent. Pag match up, dalawa kayong mag-asikaso. Merong mag-asikaso dito sa Manila, sa office ng Kaiser, at meron dyan sa probinsya, which is yung lugar mo. Okay? So, kung hindi ka masyadong greedy, match upan mo yung mga malalapit dito sa opisina para meron kang mautos-utusan dito sa Omnis. Okay? So, yun talaga yung sinabi sa amin, no? Huwag masyadong greedy kasi si Ma'am Shirley, meron talaga siyang mga secretary na hinire sa kanyang mga short-term accounts. Okay? So, yun lang po yung yun talaga yung sasabihin ko sa inyo kasi hindi talaga biro ang short term. Agent ka talaga. Kung mabuwisit, mumurahin ka talaga, no? Kung hindi ka sumasagot. Kumbaga, yun yung parang I've been warning you na kasi iba-ibang klaseng ugali ng mga empleyado, no? So, ano talaga siya? Matrabaho for 1 year. Pero ang commission mo diyan nasa mga isang account 1 million, no? 500,000 to 1 million. Okay? So, pero i-ready mo lang yung self mo. So, ayan. Franchise form, ito po 'yun, no? Nandun na po siya sa ating tapos franchise form. Saan po kukunin yung franchise form pag meron na pong client? So yung franchise form po, kung na-open nyo na po yung portal natin, dinagdag na siya sa portal. Okay? So nasa portal na po yung franchise form. So, open natin yung portal natin. Ayan. So nandito na siya sa kanina, sa resources. And then, providers. So ito na yung mga bago ngayon. Nandito na yung mga Kaiser International at saka Manila Bankers. Nandito na din yung mga flyers. Click mo yon dito. So nandito na yung para sa National Healthcare Shield product. And then download mo na yung franchise form. Okay? At saka nandito na din yung flyer para mamigay kayo sa mga opisina ng flyers at kung ano yung coverage nila. Klaro po? So i-print nyo na to sa bond paper para i-send nyo sa mga opisina ng gobyerno para alam nila kung saan papunta yung 7,000 nila. And ito naman po yung ating franchise form. Makikita po yan siya dito. Ayan. So dito ka po mag-fill out. Lagay mo yung agent 1. Sino yung agent 2 mo. At saka ano yan siya? Group ba yan? Or ano? So nandito po yan sa application for franchise or proposal. Pero franchise kasi 7,000 na kaagad siya eh. So hindi ka na magpapa-proposal kung magkano yung yearly nila. So principal. Okay, so fill upan mo lang po 'yan at kung ano yung mga kailangan diyan. So kung kailangan niyo ng assistance dito, again, magpa-match up kasi hindi mo kaya 'to lahat. Okay? So match upin mo kung sino yung kaagapay mo dito sa account na 'to at tutulong sa iyo dito sa iyong account na i-close. Okay po? Kasi wala po itong points at saka wala din po itong counted sa ating mga promotion or what. Income po ito. So maghanap ka ng match up mo na
dalawa kayong mag-asikaso, mag-fill up nito at mag-follow up dun sa office. Kasi kailangan to siyang ipa-follow up. Okay? So, and then, nandito yung mga trabaho ng isang agent. Basahin mo yan dyan. Ano yung mga trabaho ng agent at saka pirma ka dyan. Okay, klaro po? So, basahin nyo po yan. Okay? So, balik tayo sa PowerPoint. Ayan. So, tapos, pag nakasubmit na kayo ng franchise form, under reviewal na yun ni Doc Lea at saka yung taga-Kaiser underwriting. So, ito. Makinig. Ito yung bagong guidelines, no? Franchise Submission and Settlement Policy Update. In line with our commitment to promoting equal opportunity and ensuring fair distribution of all hardworking agents, please be advised of the following updated guidelines regarding the franchise submission. So hindi po lahat unlimited yung pag-submit ng franchise. Kaya meron tayong ganitong guideline. For agents with existing franchise, no, yung mga nag-submit na ng franchise, meron na kayong mga na-close. Agents who currently have active franchise account, nakasubmit ka na, naghihintay ka na lang, must first settle and i-close yung account of the existing franchise before submitting a new franchise request. Okay, hindi pwede sabay-sabay, the more the merrier. Make sure na i-close mo muna yung isang government account bago ka mag-request ulit ng another franchise. Okay? And for agents with existing franchise, agents are allowed to submit only 2 franchise or 2 agency at a time. A new franchise request may only be submitted once the current franchise account is settled or closed, no? Or terminated na yung franchise. So kailan ba mata-terminate yung franchise? Each franchise will remain valid for 60 days. So dapat within 60 days, makabayad na sila pag nag-submit ka ng franchise. If the account is not settled within this period, a franchise will be voided. Unless magbigay ka ng report kung ano na yung progress at maghingi ka ng extension for 15 days. Okay? Failure to provide a report kung ano na yung update doon sa company na kinukuha mo, within 50 days shall result to termination. So, terminate na yung franchise na kinuha mo doon, no? And open na ulit for another franchise. Okay? These measures are designed to ensure fairness, accountability, and effective resource management across all agents. Okay? So, ito po yung form, pero nandun na po yan sa portal ang form. Pero kung gusto nyo ng hard copy ng form, isesend nyo rin to sa marketing. Okay? So, pwedeng dito, pwede din doon sa marketing. Okay, klaro po. So, nandito po yung mga details ng mga product natin sa short term. Sa Kaiser Healthcare Group, punta ka sa product, nandyan yung sa family, nandyan din yung sa short term, nandyan din yung individual. Kasi pwede ka na pong mag-offer ng short term aside sa long term. Nandyan na din yung mga price nila. Okay, so aralin nyo din yan guys kasi hindi lang government ang pwede nyong i-close. Pwede na kayong mag-offer sa mga family accounts, private accounts, group accounts, or kung ano-ano man. Basta short term yung gusto nila. Okay? And nandito na din sa website yung kanilang mga accredited clinics na malapit sa lugar nila. So pwede mo nang ipa-check sa kanila para makita nila kung ano yung pinakamalapit. And itong mga hotline natin na pwedeng tawagan ng ating mga members, no? Sa Kaiser kung meron silang mga kailangang concern. Okay? Ayan, so ito yung last slide, no? Get your Kaiser cards now. Kasi maganda din po na meron tayong short term para hindi magamit yung ating long-term healthcare. Okay ba? So again, thank you very much, no? So marami bang na-learn? Ready na bang mag-close ng mga short-term accounts? Ayan, so thank you so much, Sir Dave. Actually, hindi naman to question na. Importante talaga to kasi we are offering na sa mga lugar-lugar.
And dun nga 'no, napagtanto natin na yung pre-existing pala automatic na siyang, approved or covered. Yes, that's one of the So, best na one of features the na best talaga. advantage ni Kaiser One sa of the ibang best. company. And also 'no, i-ano ko lang, i-raise ko lang Sir Dave yung additional information kasi nga nag-handle na tayo ng healthcare sa US. Para maging safe yung ano, yung exclusions or yung mga limitations doon sa Kaiser, better na mag-ask for referral sa mga accredited doctors kung yan ba is covered ng Kaiser or hindi. Walang masama pong magtatanong. So, yun, sa lahat ng mga magpe-present ng Kaiser Health Shield and siyempre magtatanong sila ng mga masyadong technical na mga ano, mga tanong, especially sa mga coverage. Ang best na magiging answer natin diyan is to seek um answer sa mga specialist nila. Kasi hindi naman tayo doktor. Hindi naman tayo doktor para sagutin lahat yan automatically. So better yun yung sagutin natin sa kanila. Yun lang. Thank you so much. Okay, so ayun, maganda din mag-research, no? Natawa ko last time sa training ni Sir Brandon kasi 'di ba hindi tayo wala naman tayong background sa medical field. So of course nagbabasa tayo ng mga sakit doon tapos hindi mo mabasa yung sakit or yung hindi mo ma-pronounce yung sakit. So dapat i-search mo na lang sa YouTube paano mag-pronounce ng sakit na to pag ikaw yung presenter para parang hindi ka mapahiya. Okay? So pag hindi ka sure kung paano ba pagbasa nitong sakit na to, no? Kung gusto mo talaga isa-isahin pagbasa ha, kasi ako hindi ko binabasa isa-isa yung mga yung mga sakit, no? Kasi mahaba nga. Pero kung may tanong sila, alam mo kung paano sila basahin. So kumbaga, due diligence talaga kasi business mo to eh, you know? And isa din sa kinakatakot ko dito is yun nga yung after sales service na tinatawag. Kasi kung satisfied sila sa iyo, hindi lang short term yung kukunin nila, makuklose mo rin yung IMG nila. Tama? Magpapa-IMG din yan sila. At the same time, kukuha din yan sila ng long term. Kasi lagi kang i-invite sa company nila para mag-present. Pag maayos talaga yung pag ano mo, no? Tawag diyan, pag serbisyo mo doon sa mga accounts na hinahandle mo. Yun, may mga nangyari na dito na ganyan, kumuha ng short term tapos kumuha din sila ng long term kasi maayos yung pagserbisyo. So, that's the reason why guys, ano talaga siya no, commitment talaga siya sa client natin. Hindi pwedeng um, hit and run tayo dito, no? Sa ating mga ano, after nating makuha yung commission, babay na tayo. So, mahirap kasi masisira din yung company kasi ito nga mangyayari diyan, no? Example, biglang nawala yung agent sa lugar na yun. So, walang nag-asikaso. Tapos, pag once may agent na nag-present ng ano, ay ayaw na namin diyan kasi pangit yung experience namin diyan. O lalo na sa lugar ninyo, ikaw yung masisira kasi ikaw yung nagpasok nito sa lugar ninyo. Imbis na ikaw yung magdala sa lugar ninyo ng IMG, hindi na sila makikinig sa iyo sa about IMG kasi pangit yung na-experience nila sa iyo sa Kaiser pa lang. Tama? So, ano siya, ayusin talaga natin yung commitment natin dito. Okay? About sa bidding, no? So bakit hindi tayo pwedeng sumali sa mga bidding? Kasi yung mga bidding po is between company to company yan. Hindi tayo company agent lang po tayo. So between Kaiser na yan tsaka ano. Tapos si Kaiser hindi sila sumasali sa bidding. Kasi yung bidding palakihan niya ng pera. So kailangan maglabas ng pera. It's either under the table or what para ikaw yung kukunin. Okay? So ganun po yung bidding. So Sir kung Dave, malaman nyo na may bidding yung nagaanap sila pero bidding daw, kailangan mag-bidding, hindi ka nakasama dyan sa bidding kasi hindi ka na pwede mag-participate dyan. Pero sabi ni Sir Brandon, pag may bidding, no, sabihin mo pa rin magkanda ka lang ng financial literacy. 'Di ba? Hindi ka sasama sa bidding pero ang proposal mo is to conduct a free financial literacy. So isa-isahin mo na lang daw individual account. Depende sa tao. So yun yung long-term care naman daw sabi ni Sir Brandon. Yes, Hope. ano po sir, yun nga, actually, hindi na po to talaga concern natin, actually. Pero ito is concern ng mga teachers regarding sa bidding kasi some of the teachers were forced na
mag-sign up for group procurement even though yun nga sinasabi nila nakapag-decide na sila or nakapag-bidding na, Hmm. pero Meron yang ang something. gusto nila kung may ang pinili talaga nilang individual parang lumalaban talaga sila eh. So Hmm. ano yung pwede nating gawin sa mga sa mga ganong mga clients na they tend to separate their kumbaga gusto din nila magkaroon ng Hindi sariling rin sila grupo. pwede mag-separate nga, Hope, kasi group ito eh. Hindi siya pwede individual na availment. So, group ang availment nito. So, kung sabi nga ni Sir Brandon, kung gusto nila ay mag-cash, dagdagan nila yung 7,000 nila and then they get the long term. Or, mag-short term sila, pero ganun din yung price kasi ng short term, mga 26,000 yearly renewable. So, it's up to them kung anong gusto nila dun sa ano nila. So, yan yung mahirap kasi pag may mga bidding-bidding kasi palakasan yan. So, yung mga teacher, hanging yan sila, naghihintay lang sila kung ano ba to yung decision ng sino yung nagbibid dun sa ano, division ba nila or what. So, may mga under the table yan. Alam naman natin yung nangyayari pag mga bidding-bidding. Okay? Kung sino yung mga napipili. So, si Kaiser ayaw niya ng mga under the table Yun lang. negotiations. Okay? So, ayaw ng... Sir, Wait lang, sino ba yan? Okay na ka na, Hob? Sa isa lang. sorry. Actually Sorry. dun Naririnig sa ako. sagot Sasagutin ko lang muna si Hob, Mambing. dun sa sagot mo sir, satisfied ako pero nakakalungkot lang na ganun yung nangyayari and wala tayong control dun eh. Culture na yan eh. Alam mo naman, Pinoy. Okay, Mambing, go ahead. Pero malay mo, Hob, I-share ko lang hindi yung mo na yung kailangan mag-bidding kasi close to yung malapit ka sa ano. May i-share income ko naman lang siguro yung tayo, na baka afford yung sa naman mang kasama under naming the table, di teacher. ba? Joke lang. Ano, Mambing? Ano bang mga teacher, Mambing? Tubo lang tayo meron. Makinig ka muna kasi yung member ko kasi, si Lady Lynn, di ba Sir Dave? Mm-mm. Hindi siya kumuha ng 7,000, hindi siya nag-join doon sa 7,000 pesos yung sa yung sa National Health Health Shield kasi meron na siyang long-term care sa Kaiser. So, Yan. 'di ba nag-annual siya? So ngayon Meron pa ang silang ginawa option. niya, ah may option sila not to get I-cash. that NHS na 'yan. So ang pinakita niya is the copy of policy ng Yes. policy ng ating long-term care plus the ID na nasa portal at saka yung yung proof of payment, yung official receipt. Yun yung pinasa niya sa So kung hindi pa rin natin sila, kung wala tayong kakayanan na mag-bid, kaya pa rin natin silang ikuha sa long term pa din. Long So yun term na nga, lang yan din yung ang sabi ni gagawin Sir natin siguro Brandon. kasi wala talaga tayong Oo. panama. Yan yung sabi ni Sir Brandon nga kahapon. Kasi kung hindi mo mga makuha sa bidding, hindi mo makuha yung mga teacher as a group, isa-isahin mo nga sa long term. Tapos, yung may mga insurance na, like example, may Kaiser na sila, pwede na nilang ipakita yung Kaiser nila para, yung sabi ni Mambing, para makash nila yung 7,000 kasi may existing na silang healthcare. Okay? So, yun yung mahirap sa DepEd. Pero, ano lang, marami pa namang mga other agency. Yes, Ma'am Michelle? Ayan, so thank you so much, Sir Dave, no? Ayun, no? Tama yan siya kasi dito din po sa atin, ay sa amin pala, I mean, ang ginawa ko talaga, Sir Dave, hindi lang short term ang i-present ko for 1 hour, pati long term nag-present ako because I really believe, nung una kasi na school na pinuntahan namin, parang malabo nga yung iba ika-cash na, no? Kasi parang cash na talaga yung mukha nila dito. So, nag-present talaga ako ng long term and luckily, may nakuha na naman ako sa long term kasi pina-realize ko sa kanila na hindi ito forever ang bigay ng government. Magla-last talaga ito. Whereas itong long term na yun yung offer natin is it will last until you get sick, until you get the age of 100 years old. So, yun yung technique talaga na for me, no, sinali ko talaga sa slide, Sir Dave, ang short term at saka long term. Dalawa talaga sila, no. And of course, yung question ko po, Sir Dave, sa pre-existing illness, kasi nag-ano ko doon yung sa 12 months. Ano yung ibig sabihin doon sa set number 2, yung may 12 months? Yun, hindi ko ma-explain kasi yun yung may nagtanong sa akin na 12 months. Yes, kasali yung pre-existing. Pero mayroon kasi doon, Sir Dave, sa slide na 12 months. Ano po yun? Paano po i-explain yun?
Ay ano yun, in short lang yun na covered na lahat ng pre-existing. Huwag na natin siya i-complicate. Basta covered na Okay. as long as may card ka na nahawak, covered na kaagad So, yung wala na yung ano na parang before the 12 months na nagkuha ganyan, may wala. hindi na lang yun siya i-ano sir para at least wala nang ano. Kumbaga, Yun na lang ang diretso in na. short talaga dun sa slide na yun, all pre-existing covered. And Basta the hindi lang disease nasama, covered. basta hindi lang kasama dun sa exclusion na Yes. Pati yung dreaded disease sir Dave na list Oo, doon. yung dreaded disease Okay, sige. covered din yun. Noted po. Thank you so much po. Basta subject to maximum benefit limit. So, kahit pabalik-balik ka na sa ospital, basta hindi mo patapos ang maximum benefit limit mo for 1 year, kaya mo, pwede mo pang gamitin yun. At saka ano pa Sir Dave, meron palang question, yung question naman nila, alam mo naman yung mga teachers na iba masyadong kwan. Yung sa mga ano po mga beneficiaries or yung mga tawag dito, yung mga family members nila, 'di ba kasali na po doon sa 75K 75 na budget po. Um, And subject pa po siya. Nakalagay kasi doon Sir Dave sa slide, subject for the approval pa po. Kung hindi siya ma-approve, meaning hindi po sila kasali. Kasi 'di ba may hindi pa ano sure naman yung sa criteria. dependents dito ha, itong National Opo, Health. independence pala yun po. Hindi pa sure yung mga Ah, dependents dito. Principal pa so lang. hindi na lang muna natin i-emphasize Oo. yung dependence na surely sasali talaga sila kasi Kasi 'di kung ba i-ano pa? magdadagdag, sabi kasi ni Sir Brandon, kung Opo. magdadagdag ka ng dependents, dagdagan mo yung 7,000. Okay. So bali hindi na natin i-emphasize talaga totally yung dependents na kasali sila doon sa Okay 7K. lang naman pag magsabi ka din ng dependents, pero may additional bayad ang dependents kasi Ah, ang budget lang ng gobyerno doon lang sa empleyado. okay, okay. So Maki-ride in yun, lang yung dependent mo sa ano niya. alam mo naman yung iba ng mga teachers gusto talaga kung pwede na lang kung matanda na pwede na isali-isali nila. Mm. Tapos Ayun, nangunyadi Sir pag Dave. mag-join yung dependents, ipa-add niya yung dependents niya, walang APE tsaka dental. Okay, okay po. Thank you po. Hospitalization lang. Okay, Ma'am Alona. Hi, Unmute. Sir Dave, good evening. Ang question ko naman is yung application form. Kasi actually meron na akong Application form. na-close. O kasi Franchise na-close form? ko na sila, nag-antay na lang sila ng budget. Tsaka nag-antay na lang din ako nung ng franchise form. Andun na sa portal. Ano sir? Andun na sa portal natin. Yun na yung fill-upan mo. So mag-fill up. Balik kung halimbawa 200 teacher, 200 din ka names ang anuhan mo no? Yun lang hindi ako sure ha kasi wala pa akong na-process. So, Hindi niya natanong kay Sir Brandon, sir. oo, pero siguro nakalagay naman siguro dun kung ang franchise form kasi ano pa lang yun, number pa lang siguro yun nakalagay dun. Oo. Empleyado. So, tapos iaano pa lang muna nila. After nun, magsasubmit ka na ng mga master list, List. kumbaga isang papel na may name nila, may age nila. O yun yung ano ko. Yun yung i-ready mo. Okay. Kasi pwede mong i-attach yun sa master form, franchise form. Okay. Sige, sige. Yun yung Ready ka concern ng ko. master list nila. Yun yung concern ko. Kasi tinanong nila, ma'am, anong process pag may budget na kami? Paano yan? Yung ano? Yung mga iba ngayon, naghihintay ng budget. So, Oh. i-ready mo na yung mga necessary documents para mabilis ka. Tapos kaya nga meron ka ng franchise form dapat kasi within that 60 days dapat makabayad sila. Kasi kung hindi pa lumabas yung budget, matatanggal yung franchise form mo, gawa ka naman ulit ng bago, resubmit ka na naman ulit or what. Or mag-ask ka ng extension and mag-submit ka ng progress report. Hindi ko nga alam, sir, na kailangan pala una yung franchise. Wala Eh, tayong lahat nito, ma'am, kasi bago to sa atin. So, kaya nung Huwebes ko lang nalaman na kaya nga maganda mag-franchise dito, form. magtulungan talaga kayo kung meron kayong mga kakilala dito sa Manila para may pumupunta dito sa opisina. Yun na nga. May mga tanong kayo, direct kayo dito kay Sir Brandon para match up kayo ng mga agents. Okay? Yun na nga. Thank you Buti very na much. lang merong akala ko walang match up.
meron siyang match So, up so actually. pwede pala sa mas Kasi maganda. ang ginagawa nila dito sa TRM is yung mga taga-probinsya nakikipag-match up dito sa mga Makati. Kasi yun nga yung hindi naman yung mga taga-probinsya nakakaluwas lagi dito. Oo nga. And marami to silang mga process. So tulad nung nakaraan sa Capitol namin no, sa Nabunturan 800 employees yun, match up yung base shop ko si Ma'am Cherry Jane at saka si Sir Leo. So pag bunta ni Ma'am Cherry Jane dito, dala niya yung mga memorandum of agreement. Tapos punta na naman siya sa office, tapos after ng convention, dala niya yung maraming cards ng Kaiser. Tapos yun, tapos dala niya yung cheque, no, yung cheque na payment para sa Kaiser. So yun yung mga kailangan yung i-submit kasi sa office. Mm. So ano talaga siya? Kailangan talaga siyang trabahuin and kailangan talaga meron kayong mga partner in these accounts kasi marami silang kailangan yung i-assist. O yun na nga. Pero dapat yung taga-probinsya, yun yung kausap dun sa mga head. Ang dito naman sa Makati, yun yung kausap dito sa company, sa Kaiser. So coordinate Oh. talaga. Kasi yung taga Manila, hindi naman kilala yung kausap mo dyan sa inyong lugar. Ikaw man yung kakilala nila kasi ikaw yung nag-present. Yes. Ayan, sige Jade, go ahead. Sir Dave, may tanong pala ako. How about yung Sir Dave? Meron kasi akong nasa LGU siya, tapos plan holder ko na siya. Pwede pa ba siyang magpa-reimburse ng existing niya na HMO? Actually doon siya magtatanong sa parang account officer ata nila dyan. Kasi sila man yung mag-reimburse, hindi man si Kaiser. Okay. So parang it's their business na, hindi na sa atin. So doon siya magtanong kung ano yung process ng ginawa ng member ni Ma'am Miralisa, ba't siya na-reimburse. Sinabi naman ni Ma'am Miralisa yung pinasa niya yung ID tsaka yung policy ng long term. Okay, thank you. Ayan. So, yan sa Cebu, marami diyan mga chat GPT mo na kung ano yung malapit sa iyo diyan. Ma'am Melody. Sir Dave, good evening. Nag-check ako sa sir, yung i-upload na mga requirements. Anong ibig sabihin? If ever may tatlo kasi na file na i-upload. First is utilization for the past 3 years. Kung wala po, di wala tayong i-upload. Itong age demographic, Sir Dave, anong ibig sabihin nito, sir? Yun yung master list. Yung master list nila. Ah. Then yung contract and premium of previous HMO. So kung wala. Wala. Lagyan mo lang, uploadan mo lang yun sa ng NA diyan. Okay. Para may ma-upload ka lang. Kasi wala namang mga previous HMO yung mga kasi itong franchise form sa portal panglahatan na kasi to sa mga company at saka sa ano pa to? Yung sa group din, sir. Sa group at saka sa Oo. pangkalahatan na to. Kaya kung maganda yung sa form, yung pinakita sa PowerPoint kanina, para pareha lang din kasi sila So, parang ganun din. Kasi yung isa ko, sir, parang NA lang to. Usually dito, mga NA lang to existing HMO, blah blah. Kasi wala pa silang HMO nasa baba, sir, yung nasa pinakadulo, may choose file na parang mga mag-upload. NA na yan Hindi, dito na part. Ito yung mga, dito existing. Kasi ito, NA na to. Kasi wala naman silang mga existing. So, ito lang to yung importante dyan. Oo, yung pinakababa na ma-upload, sir, yung age demographic. Tapos, ata to? Na lang. Civic organization, group association, corporation, business name. Parang group ata to. Tapos dito, sir, kung wala, for example, sir, tayo yung kunin nila, pero yung yung pinakamalapit na hospitals nila, sir, is parang hindi pa accredited ng Kaiser. Pwede pa naman sabi ni Sir Brandon, yan sabi ni Sir Brandon, yung kung may inavail sa inyo na walang accredited hospital, yes, sir. Accredited hospital nyo na din yung mga hospital doon. So, yun yung sabi ni Sir Brandon kasi maganda din yun na marami tayong maging accredited. So, ikaw na lang din yung mag-process ng accreditation kasi parang part din siya ng service natin doon sa na-close mo na meron dapat malapit sa kanya. So, ask ka
Kasi dito sa amin, nung na-close yung lugar namin, yung agent dun sa amin, siya din yung pumunta sa mga dental clinics para magpa-accredited sa Kaiser. Napa-accredited. Tapos Mm. siya din yung nagpunta sa mga diagnostic center kasi actually gusto nilang magpa-accredited nung nalaman nila, uy, ang dami palang empleyado para client nila yung lahat Client ng nila. card Oo. holder pupunta sa kanila, ang lahat ng card holder sa government. Kaya mag-aasikaso din sila ng accreditation. Kasi gusto nila sa kanila papunta yung mga card holders ng government agency na yun. So, yun May last po ba, sir, like, yung mga requirements na i-submit namin? Like, kasi dito sa amin, ano usually siya, sa mag-email ka dental, sa marketing, pero meron na marketing, list ng requirements din. I-send ah, ko na lang sa inyo kasi nagpa-accredit ako dati sa dental clinic. sige, sir. Usually, Yun mga yung ano kulang lang, namin dito yung dental. business permit, mayor permit, ayan, business Okay. registration, tsaka yung rate, tsaka packages nila, services. So, yun Okay, yung sige, sir. Yung hinahanap ng need Kaiser. namin, yung sa dental, medyo, ano lang kasi sa Cebu City na, medyo sa location namin is wala pa. So, yun yung concern din Yun, nila. pwede mo yan sa ipa-accredited tapos i-prospect mo rin yung dentist para mag-ID Mm. tsaka magkano din siya. Yung, Yan lang, yung sir. sa amin dito is IMG member din yung dentist tsaka Kaiser plan holder. Tapos pina-renew ko yung accreditation niya kasi hindi siya nag-renew ng accreditation ng ano niya. So nagpa-accredit sila ulit. Okay, sige, Okay, sir. so Thank meron you, pa ba sir. tayong mga questions or clarification? No? Ayan. So again guys, no, tignan nyo yung portal natin doon kasi marami na po doon mga flyers at pwede kayong mag-print ng maraming flyers doon. Nandun na din yung mga one-pager. Ayan. So punta lang kayo doon sa resources and then providers. And meron ding pwedeng ma-offer na group insurance kung gusto nila ng life insurance aside sa HMO. No? Pero this is group. So nandyan din yan. Life insurance. So Manila Bankers naman yung nagbibigay ng group insurance. So pwede ka mag-apply dyan ng group insurance. At nandyan yung mga flyers ng Everest, ng Most 18. So pwede mong pang-post din yan sa Facebook. And ayan. So nandyan na po yan sila lahat. Yes, Ma'am Adela. Hello, good evening. Good evening, Sir Dave. Ang tanong ko lang regarding po sa meron kasi dito yung kahapon kasi ako po ang nag-discuss about national itong product na to. Then may nagtanong at hindi ko siya masagot ang tungkol sa ilang number of days yung hospitalization kasi usually pag yung sa HMO meron yang limit of number of days. So dito sa health shield na ito, saan siya may number of days ba na limit? Up to 20 Siguro days? hindi pa niya na ma-max out yung kanyang ano. Kasi dito sa slides, naka-separate yung ano niya, yung room and board up to 800 only. Then iba yung per illness na 75,000. Dito sa ano natin, National Health. Dito sa slide. Anong slide to? Kasi ito yung tinanong kahapon na hindi ko masagot kasi usually pag HMO may ano yan sila naka-state na up to 20 days lang in a year of hospitalization. Ito ba yun? Yung sa room and board. Yes, yan. Okay. Ang nakalagay dito, maximum amount payable per illness per member per year, inclusive of the hospitalization, procedures, and conditions. So, wala siyang specific na sinabi kung ilang days sila sa hospital as long as pasok siya sa 75,000. Yun yung sinabi dito. So, kahit magtagal ka doon ng 20 days, pero yung bill mo naman sa hospital, wala pang 75,000, pwede pa yun. Pero pag sumubra ka na sa 75,000, ikaw na ang mag-shoulder nun. Kasi itong 800 pesos per ano, ibig sabihin lang yan, hindi ka pwede mamili ng room ng malaki. Hanggang dyan lang na room yung pwede mong gamitan itong ano. Kaya meron siyang 800 na nakalagay. Kasi meron kasing mga room na private eh. So, kung private room ang gusto niyang i-avail, tapos gagamitin niya to,
So 800 lang doon yung kababayaran ni Kaiser per day at saka yung remaining nun, yung difference nun ng presyo, sarili na niya yun na pera. So, yun yung ano talaga dyan. Kasi yun lang naman yung coverage ng room niya, 800 pesos lang. So, kahit makailang days siya doon na 800 per day, basta hindi pa ubos tong 75,000, pasok pa siya doon sa ano. Pero pag naubos na to, pero ibang sakit na naman, pwede na naman siya magpa-ospital, pero ibang sakit na naman dapat. Ayan, thank you so much. Oo. Yung tungkol din sa ano, sa halimbawa, doon siya na-confine sa hindi accredited ng Kaiser kasi hindi talaga kaya no na makarating doon sa accredited na hospital. So, sa reimbursement naman, may nagtanong din na more or less mga ilang days. Sabi ko naman sa ano, doon sa nagtanong na it depends sa Depende mga sa nila kung kanilang na-submit na documents Oo, kung submission kompleto. ng documents nila. Kung mabilis sila nakapag-submit, mabilis din maka-decide si Kaiser sa Tama. reimbursement. Parang claims lang din kasi yung reimbursement natin eh. So kung kumpleto yung mga death certificate, blah blah blah, ang bilis ng claim. Pero pag medyo naghanapan pa ng mga valid ID, birth certificate, aabutin talaga ng 2 months or 1 month kasi ang tagal makumpleto ng ano. So yung nagsasabi na ay matagal kasi yung claim diyan. Usually kasalanan yan ng mga beneficiary kasi hindi kaagad nila inasikaso yung ano. Kasi si Kaiser, bibigyan ka talaga ng listahan. Ganun naman yan eh. Claims tsaka mga reimbursement. Ito yung listahan, ito yung kailangan mong gawin. After mong kumpleto, pasa mo sa amin dito sa office. So, yun. Tapos, of course, yung processing na niyan, yung review, siguro mga 1 week lang yan. Kung kumpleto naman lahat kaagad, isang upuan lang yan eh, matitignan kaagad eh. Kung fake ba ang ginawang papeles or ano. So of course, kailangan pa din nilang tignan kung fake ba yan or pinagawa lang yung mga papel dyan. So, pero normally ha, sa mga claims, no, merong 3 weeks na nakaka-claim na dito sa Kaiser. 3 weeks, 1 month, matagal na yung 2 months pag hindi mo natapos yung ano, hindi mabigyan yung mga beneficiary. Ganon din siguro yung mga reimbursement. Kasi again, ako wala pa man akong experience sa mga nagpa-reimburse. Pero based sa mga sinasabi dito sa builders, ng mga mas matagal na sa akin, basta na kumpleto yung documents, mabilis na dito sa end ng Kaiser. So, ayun. Okay? So, guys, ang nakikita ko talaga dito, no, ano lang to siya, parang other means lang to ng pangpo-prospect ninyo, no? So aside sa meron kayong ano kasi to eh, ito yung other means para na ma-sustain din yung income ninyo dito sa IMG. Income kasi to eh, no? Pero ang main focus nyo talaga dito, yung lahat ng ma-close nyo dito is ma-IMG, ma-mission talaga natin sila. 'Di ba? Kasi these are the people in your area na pwede nyong maging builders. Pwede nyong kasama sa negosyo, pwede nyong maging business partner pag naintindihan nila yung mission ng IMG. They will become your next SMDs, marketing director, they will run, no, or green jacket. Ang kagandahan diyan, may hawak ka na sa master list. May hawak ka ng share list. 'Di ba? So nasa sayo na lang 'yan as agent. Paano mo sila isa-isahin na madiscusan about IMG or makapag-ask ka ulit ng proposal to discuss na naman about IMG. At least may familiarity na kayo sa Kaiser. Hindi na masyadong kilala ka na nila ba na ikaw yung nag-provide ng Kaiser sa kanila. Kaya yun yung maganda. Pag maganda yung ano mo, serbisyo mo sa kanila, satisfied sila, bibigyan ka talaga nilang pagkakataon na mag-present pa kung ano pa yung mas makakatulong sa agency na yun. Like financial literacy for employees or group insurance, no? Tapos sariling bulsa na nila. Kasi ang mga group insurance, sabi ni Sir Coco, meron na daw mga 700, no? 900 pesos per employee. 'Di ba? Depende kung magkano yung coverage at ilan sila. So, hindi lang HMO ang pwede nilang i-avail, pwede mo pa silang ma-offera ng group insurance for accident tsaka death. Ha? 53 pesos per day nga daw, pwede na eh. So, pwede talaga, no, yung mga group insurance, pwede mo pang i-offer yan aside sa Kaiser. Or yung may mga HMO na, sabihin nyo naman sa kanila, sir, hindi to HMO yung ipipresent ko sa iyo ngayon, group insurance naman to, 53 pesos per day.
pero meron ka ng ganitong coverage. So pwede yun, no? Unahin mo muna yung mga leader sa agency or mga group of board of directors doon or sino man yung mga magde-decide. Okay? So mas madami tayong activities na magagawa nito, no? And continuously na nag-i-innovate yung company to really serve the needs of Filipinos. So sabi ko nga sa inyo, napakalaki ng market pa natin sa Pilipinas. Ang dami pang mga Pinoy, no? Lalo na yung mga nabiktima ng VUL, no? So pag naintindihan nila yung MUS 18, yung BTID, yung Everest, ayan, pwede mong ma-offeran yan sila. Okay? So I guess that's it for tonight, no? Thank you very much everyone for attending our Builders Night. So if you have more questions, siguro i-chat nyo na lang po ako. Kung alam ko yung sagot, sasagutin ko. Okay?